Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mampanig kayo ng Pinas naroroon. Ang pagpapalay sa mga ating lahat. Makatagtambay po muli nagpupugay. Ang tanging puhunan lamang mga logic ng buhay. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe mo naman. Panoorin mo kung ano ang mayroon kay makatagtambay. Okay. Pasadahan natin ang kagimbal-gimbal, kalunos-lunos, at kahamba-hambalos ng mga karanasan natin ito sa mga una, ikalawa at magtatatlong taon na pamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pambihira ang mga nagiging karanasan natin sa pamahalang ito. Puro kabalindunan yung ating nasasaksiyan, yung ating nakikita, yung ating nararamdaman. Simula pa lang ng mga taon, puro pira na kaagad ang pinakasangkutan ng mga anomalya ng pamahalang ito. Di ba unang-una dyan yung luto na inimbestigahan nga ito ni Senator Rapi Tulfo. Ang kaso nga lang hindi natin malaman kung bakit biglang-bigla itong pinutol at saka natahimik na. Itong kagalang-galang nating senador na ito na si Rapi Tulfo. At biro mo, kaya ito naging kaduda-duda. Sa loob ng isang buwan, tatamaan ng 6 na bisis. At puro jackpot, daang milyon yung pinag-uusapan. At kaya nga ito naisipang imbestigahan na umabot ng halos may 1 bilyon yung nakuhang pira sa PCSO. Sa pamagitan lang ng mga pagtama na yun, na hindi naman malinaw kung sino talaga yung tumama, kung sinong tao. Yan yung kauna-unahan nating narinig, na naunalaman na isang anomalya kaagad sa pamimira ng gobyernong ito ni Pangulong Marcos. At ang sumunod nga itong sa PhilHealth. Ubusin nga dapat kung hindi may mga nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Yun, na TRO, yun nahinto. May natira pa naman na 29 billion dahil bali 60 billion yung nakuha nila dahil nga may mga nagreklamo na nahinto na sila ng TRO ng Supreme Court. At yung pagbibinta nila ng ginto nang hindi naman nararapat, hindi naman pandemya. Mabuti nung panahon ni Duterte at talagang hindi nakagulat yan. Dahil kailangan talaga yung lahat ng buong bansa. Lahat nun hindi nakakapagtrabaho. Ngayon nagbibinta ng hindi natin nalalaman kung para saan yun. Katulad nga niya, yung pinagkukuha yung sa ISIS, yung sa GSIS, dahil lang doon sa ipinasa nila na maharlikapan. Para magkapunto doon nila kinuha sa mga pira na yun ng tao. Ganyan yung mga ganda babalitaan natin. At itong kahuli-hulihan ngayon na kontrobersya nila dyan. Itong Tingog Party List na bigla na lamang naugnay yan sa PhilHealth. Tao sa ating naririnig, para daw mapadali sa mga rural areas, sa mga probinsya, yung pag-aabil ng mga medical bill ng mga magkakasakit. Yun yung kanilang dahilan dito. Pero sa unang tingin, kung papakinggan mo, ang ganda. Dahil sa parang kumbaga tinulungan ka. Pero ito ang magiging problema nito. Kumbaga pinapalakas mo yung karera lalo nila sa politika. Dahil siyempre alam naman natin, kung halimbawa ma-hospital ka at mangailangan ka ng pira para ipambayad dito, dadaan ka dun sa politiko. Kung saan, dun mo kukunin yung pira na ibabayad mo dun sa hospital bill mo. Nagaling naman sa PhilHealth. Yun yung kanilang magiging programa dito, yung pagsasagawa. Bakit kailangan padaanin pa rito? Hindi ba? Isa itong uri ng pagpapalakas na tinatawag na political patronage. Kasi nga, alam naman natin na yung tao pag lumapit sa isang politiko, hindi naman halot na niya naisip na yung pira palang kinukuha niya doon, kanya rin, hinulog din niya. Ano nangyayari? Nagkakaroon siya ng utang na loob doon sa politiko na nilapitan niya para mapabilis yung pag-release nung kinakailangan niya pambayad doon sa medical bill.
na kinukuha niya. Yun yung mga question natin dito kung bakit biglang dapat madikit itong Tingog Party List na alam naman natin na kay Martin Romualdez ang party list na ito. Yan yung malungkot, yan yung talagang nakakalunos, nakakabahala. At puro Martin Romualdez, Speaker Martin yung ating naririnig na may gawa nito. Katulad niyang akap, tinatago na kumbaga sa pamamagitan ng tao, ibibigay niya ito, dinadaan niya sa ayuda. Pero ang katotohanan, sintimo lang yung mapupunta talaga sa tao nito. Sa bilyong-bilyong pundo na ito na inilalaan nila dyan sa mga ayuda na. Ang dami kaya niyan. Diba? AX, Tupad, AKAP. Tinaasan pa dati 26 billion nung nakaraan, itong para sa 25 ginawa nilang 39 billion. At hindi natin check, hindi natin alam kung pagkatapos na habulin ito ng mga ilang senador kung ito ay ma-insert pa rin nila. Insertion kaya nangyayari, kaunti yung aaprubahan pag sa BICAM, tapos pag yung nasa kanila na uli, sa kanila nilalagyan ng insertion na laki-laking halaga. Kaya kumbaga nasusurpresa yung mga senador kung bakit ganito. Sana wag na uling mangyari yun. Pero ang mahalaga, ganito ang pinupunto natin. Puro kay Romualdez pagdating sa usaping pira, yung pakikialam sa mga financial institution natin. Yan yung pamamahala ni Marcos na sinasabi ko na talagang kagimbal-gimbal, malabangungot. Sa halip magpakitang gilas kung paano, sa halip magpakitang gilas sa mga unang taon nila, kung paano resolbahin, kung hindi man lahat matupad yung pangako, resolbahin yung mga problemang kasalukuyan, dinaraing ng tao, ito yung ating naririnig sa kanila. 1 taon, 2 taon magtatatlo, imagine mo yan. Pag tumungtong ng 6 na taon, talagang limas na ang pira ng bayan. Kumbaga, said na. Yung kabangyaman ng bansa. Sa ginagawa nilang ito nga, wala pang 3 taon. Biro mo ito, puro bilyon. Yung nalalaman natin na nakukuha nila at basta nalaman nila ginagawang unprogram. Na siyempre pagka ganun, silang mamamahala kung saan nila ito gugugulin, kung saan nila ito gagastusin. Malungkot. Sana magising ang mga kinauukulan dito, ang taong bayan at yung mga nararapat na talagang may power din naman para makialam. Kumbaga sagiin natin yung kanilang mga puso. Antigin natin yung kanilang makalooban na dapat naman matauhan sila at ibigay nila yung nararapat na talagang gagawin nila para sa taong bayan at sa bansa.